Huy! What's up? Go fam! Alright, so meron ng katanungan dito Go fam. Sabi ng isang follower natin, Idol Go fam, ano bang magandang herbicide para sa direct seeding? Madayo ata akong seeding dito. Joke lang. Seeding Go fam, sakto Go fam. Meron akong chismis na narinig. Ayoko sanang sabihin Go fam pero pinilit nyo ako eh. 'Di ba? Kasi matagal na akong nag-iisip. Sana meron pag in-spray mo yung herbicide 60 days hindi na magkakaroon ng damo yung palayan Go fam. Oh, 'di ba gusto niyo malaman 'yon? Ano kayang pangalan nun Go fam? In-spray mo 60 days yung palayan, wala nang damo. Saan ka pa? Ano ang pangalan nun? Siyempre, Kinali. Kinali Go fam. Alright, so ayun yung promise nila Go fam, di ko alam. So yun yung itetesting natin ngayon. Sakto medyo umaaraw-araw na, sana nga makahabol. Okay, itetestingin natin to ngayon Go fam, Kinali. Pero bago dyan, bisitahin natin yung kanilang demo site. Let's go. Ayan na Go fam, so mabilisan lang tayo kasi busy. So lilipad tayo papuntang Manila, tapos diretso tayo nung Laguna kasi nandun yung demo site nila Go fam. Sakto, ulan-ulan Go fam, sana ay safe tayong makalipad at saka makapag-land. Ay nako, parang medyo kinakabahan ako Go fam pag mga ganitong mga lumilipad-lipad Go fam eh. Kayo ba Go fam, wala ba kayong mga trauma pag mga ganito? Wala ba kayong mga hindi magandang experience? Grabe Go fam, parang mga na-imagine ko na yung mga napapanood ko eh. Nanginginig-nginig yung airplane Go fam. Ay! Alright, after 45 minutes Go fam ng paglipad at medyo nanginginig-nginig dahil maulan Go fam sa ere. Eto, parating na tayo dito sa Manila. Terminal 3. Excited na ako makita yung Kinali. At alam ko excited na rin silang makita ako eh. Joke lang. Alright, so pagkatapos nga nagland tayo Go fam, kailangan natin lumipat ng van dahil magta-travel tayo mula Manila papuntang Laguna. Medyo mahababang biyahe pa to Go fam. Medyo nagugutom na ako kaya ito. Quick lunch lang tayo Go fam. Syempre walang iba kundi Jollibee Chicken Joy. Baka naman. Alright, so after 2 hours ng by land travel Go fam, medyo nakapagod pero shout out sa FMC. Excited na ako makita Go fam. Salamat sa pag-imbita. Alright, so nandito na tayo sa kanilang demo site. Napakaganda naman dito Go fam. Dapat parang ganito dito sa atin eh. Di ba? Parang sa Japan. Japan. Sagot sa kahirapan. So ito na yung products eh. Oo, sir. Kinali. Yung product namin sir ay, ang brand name niya ay Kinali. So 40% ang kanyang concentration ng active ingredient. Yes. Herbicide. So siya ay pre-emergent herbicide sa rice. So primarily, ang kanya pong target ng weeds ay ito pong grasses. So ito po yung trigo. Yan, trigo. Yeah. Tapos ito yung mga kinukluwa, ito yung mga television ko tawagin. Television, oh. Saka ito yung leptoklowa. So pre-emergent siya sa timing. So ang kunwari, direct seeded rice ka, meron kang 3 to 5 days after sowing. 3 to 5 days. Apo, Yeah. after sowing Yun yung window mo. Tapos ang timpla mo ay 20 ml per tank load. Per tank load. Pag sa transplanted rice naman po kagaya nito, Yes. ikaw naman ay 0 to 3 days after planting, tapos 25 ml per tank load. Yun pong bote na yan ay good for 1 hectare. 250 ml. Yes, Yeah. good for 1 hectare na po yung bote na yan. It's the same bottle we used dun sa Isiha sa Innovation Day. Kaya in-import namin sa Nueva Ecija. So ito sir is based dyan sa itsura niya, mga nasa 60 days. Mga ganun sir. Kasi nakaano na siya eh. Sumasapaw na eh. Yan ay September 23, October, November. Ayan, tama po. 60 days. 60 days. Yeah. 60 days. Pero linis ah. Yan. Ito sir yung FMC 310, so transplanted rice. So this is 0 days. 0 after days. transplanting. Okay. Ito yung sa standard na practice na ginagamit. Ito yung standard na ginagamit ng farmers natin. So meron na talaga silang ginagamit ng mga pre-emergent products. Yeah. Ng mga Dilaclor, ng mga Butaclor, Yung mga old. mga old AIs. Pero napapwersa silang mag-follow up application ng Yeah.
Oo. pang grasses. Ano ka pa eh. Oo, bakit? Magre-rescue ka. Meron mga kalusot. Kunin mo yung pinakamalapit na Ito yung farmer's practice, ano sir? Yes po. So meron na to. So ibig sabihin, nag-pre-emergent siya, may pre-emergence sa tapos meron siya ng post, yeah. Mid-post. Tapos nag-mid-post pa siya. Mid-post yun. Yung pang-grasses na ginamit dito. Tapos meron pa siyang late pa. Tapos meron pa siyang, minsan nagre-rescue pa. Rescue, yes. Opo, Usually tatlo talaga yun eh. Tatlo. Para dito. Kasi for example, gumana na yung pre-emergent na sa broadleaf sa sedge. Oo. Pero ang lumulusot lagi, yung mga ganito pong Ito, klase. oo. Which is grasses. Grass. Yan naman yung specialty ng kinali. Lalo na sir yung weedy rice. Yan ang isa sa Ayun, yung weedy rice hindi siya kasama sa claim kasi okay, rice okay. talaga siya. Ay. Ang ano naman namin, ang pinaka-recommendation po namin sa weedy rice, kumuha kayo ng seed stocks nyo dun sa tiwala kayo. Yeah, Na tama, for the last tama. seasons, hindi Nagkakaroon ng contamination. Yeah, tama. Yan naman po yung pinaka-ano doon. Oh, Yun sir, primarily na target niya. So hindi ka malulusutan ng grasses. Which is, in the end, mas makakasave ka ng labor. Kasi ibig sabihin yung kinali natin, once na lang. Once lang. Tapos siguro rare na siguro yung rescue pag or kung kukunti lang naman, di pwede nang meron kami sa bunutin na lang. Yung area talaga na super taas ang grasses mo, meron ka pa rin pero spot ka na lang. Spot na lang, oo. Spot ka na lang, hindi na yung buong lahat, oo. Yeah. Yeah. Yan, sobrang daming mga products. Nice. So yung Sir Tito, yung 60 days mo talaga, lapat yan. Oo. Wala talaga. Wala talaga. Yan ang 60 days yan, ha? Oo, sir. Alinis, ha? So wala nang nailagay dyan, sir? Meron kami sir, kunwari, lulusutan ka ng broadleaf sedge, wala naman. Hindi kasama talaga yan. Yung resumide, yung aming bentazone, yun ang pwede mong i-support okay. 21 days. Okay. Pero kung hindi naman lumusot yung broadleaf sedge, okay lang. Pwede kang hindi Usually, lang naman siya eh. Pag yung flinad mo naman, patay naman na yun eh. Minsan, mas mura pa yung ginagamit ng farmers. May mga 240. 240, yeah. Kung ano yung practice nyo. Minsan sa amin, sir, tinatapakan na lang eh. Yun. Pag kukunti, tapakan niya lang. Talaga sir, pag tinapakan mo yan, ay talagang maano pa rin siya. Babalik. So, wait lang sir. So, ito is farmer's practice. Ito pangalawa. Walang spray talaga yan. Walang spray to. Walang spray. Okay. So, same sir nung nandun sa kabila, may untreated din doon. Yun, yung malalaki. Yun, may grasses doon. Wala unspray dyan. Tapos yun din po yung Grabe aming na yan. pinali na. So, same yan sir. Pero yon is sabog. Hindi sir, parehas transplanted, magkaibang edad lang. Magkaibang Ayun, edad. nadali na ng mga bagyo yun. Oo. Ito, hindi na Yelo nakalusot. na. Hindi na nakalusot yun. Okay. So, wala tayong sir. Wala tayong sabog tanim, ano? Ayun Puros sir, transplanted. sabog tanim yung mga yun. Pero maliliit na plat lang kasi yun. Okay. Alright, so ito nga pala GoFam, kinali, kung mapapansin nyo, is TET. Ang hirap naman basahin to. TET Floop Pyrolimet. Diba? Dodelex Active. Diba? So, yun nga GoFam. Diba, pag may mga cellphone, pag mayroong mga sasakyan GoFam, 'di ba? Halos yearly meron, maya merong bago. So, yung mga herbicide pala natin GoFam is sa maniwala kayo at sa hindi GoFam is na-develop yung mga herbicides natin noong mga 1970s pa. So, yung mga nakikita nyo sa mga market ngayon is ginumble-jumble na yung mga yan. So, mode of action halos wala nang bago. Pero si Kinali GoFam, ito ay na-develop noong 2020 at finally nasa market na siya 2025. Pero i-check natin kung gaano siya ka-effective. Yun. Okay GoFam, kitang-kita nyo naman, bagong-bago GoFam. Ngayong April 2025 lang at mag-expire siya sa April 2027. 2 years. Okay, so tetestingin na lang natin to GoFam, tong Kinali. Okay, 60 days daw walang damo sa iyong palayan. Ako nga yung 30 days ang GoFam, happy na ako doon eh. Okay, so malalaman natin, update ko kayo dito kung good si Kinali o ikakali na lang natin sa lupa kung hindi maganda. Okay, at saka wag niyo na akong tanungin GoFam kung saan nakakabili nito dahil di rin lang naman kayo bibili.